would have been bloody kung nakasama ko sa Senado. Meaning? Meaning, Uh, maraming tatamaan. even your brothers? Of course. Well, the sins of my brothers and what they do is not my sin. Guys, ang Tulfo brothers, si Bintulfo lahi agday. Di siya pareha kang Erwin o kang Rafi Tulfo. Kung gidaog po to si Bintulfo pagka senador, magkontrahay gid sila paminawagan niyang ni Bintulfo. Yang interview niya kan Julius Pabaw. So doon makikita natin na ano ka, kumbaga kahit na gano'n ang relationship niyo ni Mon, pag dumating sa punto na aabot sa ganitong klase ng mga ano, pagtatanggol mo siya, paglalaban mo siya. Lahat naman siguro. Kung yung ibang tao nga pinagtatanggol namin, inabuso, sinaktan, kapatid mo kaya, ay kahit nang gaano kasamang kapatid mo or mabait ang kapatid mo mo yan. Kaya alam, magkaiba lang kayo. Magkaiba lang siguro yung mga wirings. Pero was that the last time na nagkasama kayo together para as all for one, one for all, para gano'n? It was a forced situation that caused us a suspension. Defending him for something that we didn't do. Nasuspindi kami that time dahil sa kanya yung dalawang kapatid kong senador na hindi nakapag-pigil Ako, pigil pa rin ako. Wala akong sinabing hindi maganda. Sinabi ko lang, if you review back again, kung ano, we have a tape of what I said versus doon sa mga kapatid ko. Why is that? In defense of the brother. Siyempre, masakit yan. Naging emotion. Siguro yun lang kami naging one for all for one. Kaya nga One nagkaroon for ng all, all for perception na, yun nga, one for all for one, tapos nagkaroon ng branding, Tulfo Brothers brand yan. Isa lang yan. Pag sinabi mo Tulfo, pare-pareho yan. Masakit pakinggan yan, ha? I'm not proud and sasabihin brand. Ang Tulfo is not a brand, it's a last name that should be taken care of with to make that kind of name na sinasabi mo sa pamilya so the next generation would tatamasahin and flourish that name that you're trying to na inaalagaan mo. But a brand is a product. Intentionally, deliberately, consciously. Ginawa mo yung produkto, pangalagaan mo, protektahan mo. Until, continuous patronage by the market or the audience. So, magkaiba. Kaya, pag sinabing Tulfo, hindi ako magre-rely doon sa apelyido ko. Dito ako sa brand ko. I work with my company. I don't work with the Tulfo. Just my last name. Kaya hindi ako naniniwala Tulfo sa brand. Well, there's a difference between, marami nagsasabi, Tulfo, ang hirap So, Ben, whatever that you say is a brand Well, maybe sa larangan ng politika. Hindi ako kasama sa politika So, muntik ka na pumasok sa politika? Well, yes. Muntik ako, but I will reserve that. Hold their thought there. Babalikan natin mamaya. Well, marami nagko-compare ng Tulfo at Bitag. I'm not trying to make this a comparison. And of course, I love my brothers too. Ayaw ko sasabihin, bitter ka lang. No, with all these situations that's going on, I have to make a pronounced difference. So, ang ibig sabihin, itong sinasabi natin na the Tulfo brand, I don't want to belong to that brand. Bitag brand ako Tulfo is about help desk public service. And they say, Tulfo justice. I don't believe in that. Well, ang Bitag, it's a heavy investigative, confrontational, no nonsense. Ganun kami, field work, 80%. Yeah, we also do a studio type. Pero, we protect the brand and make sure it goes on to the next generation. So, kaya institution kami because may mga infrastructure kami, may layers kami of, when I say layers, may protocol kami sinusunod, meron kaming standard na sinusunod, meron kaming kultura sinusunod, of course, pinag-iaralan yung journalism ethics namin, sinasabi namin the law of journalism, of course, nandyan yung canon, the sacredness of our profession. So, yun ang brand. So, naging produkto. Apelyido ko ay Tulfo. Nagsimula sa apelyido ko, pero yung may likha ng Bitag, yun naging produkto. Pero ang apelyidong Tulfo, ay pangalan niya hindi pwede maging tapat.
Sa baka, pwede mong gawing tapak. Sa tao, hindi. Why are you saying na unfair kapag sinabing brand ang mga Tulfo? Kasi napapasama yung mga hindi dapat nasama eh. At ayaw ko masama. Paano naman yung mga hindi mo kasama, all of a sudden, parang riding on the bandwagon? Let's say, wala pang issue ng mga sa kapatid ko ngayon. Wala pang issue nung araw. Against ako doon sa mga sumasakay sa bandwagon. Sabi nga ni Mon nung araw, 4 na tayo sa media. Lulubog ng bangka, huwag ka nang sumali ba? Sabi ko naman sa kanya, lahat na sasakay sa bangka dapat marunong lumangoy. Malunod ko sino marunong lumangoy. Yan ang sagot ko sa kanya. I believe na walang karapatan ng sino man to chart his destiny. Like in my case, I leave my brother and their decisions, and the decision is a pathway to destiny. My decision, there will be an outcome. My choice, there will be consequence. So that's my destiny. Pero iba yung divine providence, destiny made by God for you, and destiny made by people. I believe in both. Sa tingin mo, hindi ka destined na maging senador balang araw? As we speak, nababasa ni Lord yung nasa isip mo at nasa isip ko. Natatakot ako magsalita ng hindi tapos baka kasi sasabihin niya, why did you start talking, Ben? Pero for now, start talking. Paano? Yun ang destiny ko. Paano pag ang destiny ko, hindi lang pala senador? Paano kung mas mataas pa dyan? That destiny made by God. But everybody says destiny. But sometimes, destiny is a decision, and when you have a decision, you take action. The pathway to destiny, the outcome is your destiny. Human Na definition. hindi mo malalaman. Pero yung hindi mo malalaman dahil pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Pero yung nalalaman mo, pinagplanuhan mo, pinag-isipan mo, in-execute mo, tinitingnan mo na maigi, you are trying to determine your destiny based on your decision. That's the pathway to destiny. Pero yung destiny, kahit anong gustuhin mo, ayaw talaga ng Diyos, wala kang magagawa. Do you feel na yung hindi mo pagkapanalo sa pagiging senador is part of your destiny na hindi ka doon talaga? Well, to me, Was that a I sign? cannot preempt kung anong sinasabi ng Diyos. I will not preempt. I can only feel if you're a spiritual person, you know, there's a way that God communicates with you. And you look around you. So, how you communicate with the outcome of what had happened in your life, either bitter ka or okay ka. I don't have that kind of bitterness. Angry kung kinakailan ako magalit sa mga bagay na dapat ako magalit, isusuka ko yun. Isusuka ko. Siyempre, pag isang bagay na hindi mo sinuka, hindi ka galit, there's such thing as righteous anger. So, of course, magagalit ka sa kasamaan, magagalit ka sa korupsyon, magagalit ka doon sa mga mangungotong, magagalit ka sa abusado, magagalit ka roon sa mga manloloko, nagpapabaya. Of course, alangan ba naman matuwa ka? Kaya ka nagagalit, sinusuka mo, ganun ang bitag. So you're telling me na, bukas ang pinto mo, hindi mo pa sinasara totally pagdating sa pasok sa politika? If you're talking to me right now, Right now. Sino matutuwa sa mangyayari sa Ayaw sarili mo. mo? Right now. Ayaw mo. Gusto mo pang dagdagan ng isa pang biik? I'm sorry ha. Meron nga isa dyan, gusto kong interviewin, kasi ang daldal masyadong matanda. Ngayon, sabi ko sa kanya, let's have a casual, up close and personal personal conversation. Come with me. Kasi, ang sabi niya, magpapa-interview lang ako, provided huwag kang tumakbong pag-senador. Kinol ko. Sabi ko, yes. You want me to declare it? So, magpa-interview ko ngayon. If he's now listening to us, my invitation stands and I will declare it. It's so hard to be right when everything is wrong. So the only thing is, sinong papaniwalaan mo when everything there is wrong and you want to, uphold right, tumingin lang ka sa itaas. Ano makikita mo? That's the person, that's not a person, that's a divine being who will tell you, continue doing what you're doing, despite everything else is doing things right. So sa bansa natin, parang ganun, napakahirap na maging tama or totoo. Ang totoo sa sarili mo, pagiging tama. Kasi magkaibang definition ng mga nasa paligid mo Kung anong tama sa kanila
So you feel na parang na-save ka rin, na hindi ka nanalo? Well, it's God saved me. And then, bakit na pinakita sa akin, parang, it would have been bloody kung nakasama ko sa Senado. Meaning? Meaning, Uh-huh. maraming tatamaan. Even your brothers? Of course. It's not a question about blood, it's a question about principles and doctrines. Ano bang ideolohiya ng, alam mo naman kasi politics. We're not talking about politics, we're talking about legislation. I mean, legislation statesmanship. It's making laws. Ano pakiramdam mo, Ben, sa mga issues na binabato sa mga kapatid mo? Even sa social media, pag open mo ng Facebook, may mga memes, may mga AI, pinapakita sila in a bad light. How do you feel about that? In the first place, I cannot speak for themselves and I best that silang magsalita. But you feel sad, of course, no? Definitely, I'll be so sad because kung buhay pang father ko, my father will be very sad about the situations. The sweetest name that you have in this world is your last name. To me, that's a very important one. Pag nasira ng pangalan mo, ang hirap kasi sa susunod na henerasyon, tatamasahin yan eh. Unless magpapakita ka ng something else. But I don't know. Only God knows. Nadadamay ka ba rito? Of course, wow, I call myself, ang tawag ko dyan, collateral damage also. Paano ka na-apekto nito? Kasi unang-una lahat ng aming mga digital ecosystem, from Facebook, YouTube, X, website, yung aming mga TikTok, lahat yan, pinag-isa na namin. Yung galit nila, ang galit ng mga tao dahil sa paninindigan at sa pananaw ng politika ng mga kapatid ko, nagpatay na sila ng kanilang comment section, sa akin na pupunta eh. Parang sinasalo ko yung bagay na hindi ko naman kagawan eh. Wala naman akong ginawa, dito lang naman. Malupit dito kasi apelyido mo, nadadamay ka. Kahit na, kung minsan masakit eh, pareho lang naman kayo eh. Sira na. Kayong mga apelyido ninyo, wala namang pinagkaiba. Kahit na, hayaan mo na lang yun. You see? So that's why I have to make a pronounced difference of, please, kung may galit kayo sa taong total public servant naman sila, doon lang. Hindi ako public servant eh. I'm a private person running a company. Well, the sins of my brothers and what they do is not my sin. Sa mga anak, titigil na. You have to be deliberate in that. Pero para sa akin, why would I be a collateral damage doon sa mga bagay na kung saan hindi mo gawain, hindi mo kakagawan. Iba yung larangan ko. Executive ako, advocate ako, naninindigan ako para sa mga maliliit. Pinakahuli, journalist ako, nag-host na ako. Pero bakit sa akin binabato? Pagkatapos, bakit nilalahat sa apelyido namin? May mga kapatid din naman ako na wala naman sa politika. Ano naman kinalaman nila? Sasaktin din naman yun kasi nilahat mo na eh. Kumbaga magtira naman kayo ng mga taong hindi kasama. Yun ang ibig sabihin. But you know what? Social media is there. Yeah. You have to live with that kind of, that kind of ecosystem. Okay, go ahead. Ako, isa lang aking sasabihin. Sa panahon ngayon, I hope na magstay balay sa mga bagay na nakikita natin sa kapaligiran. Napakahirap na maging tama ka kung ang paligid mo ay mali. Napakahirap na maging tama ka kung yung mga namumuno mo ay mali. Napakahirap na maging tama ka kung ang hekutibo, legislatura, judikatura ay may mali. Sino magpapatupad ng kung sinong tama? Hindi social media. Ito at ito. So, that's all. Okay, thank you. Para to guys. Bye-bye.